Eto't nakabalik na naman ako dito sa Manila at bala kong pumunta dito sa Paco Park. Sumakay pala ako dito sa jeep na papunta sa Padre Paura. Bali dumaan pala itong jeep na to sa Intramuros Rotonda at dadaan ito sa Luneta. At ito dumaan nga kami dito sa Luneta at nakikita nyo naman yung paligid. Nandyan yung mga pasyalan. At nadaanan namin itong mga kalesa. Itong mga So ayan, malapit na nakikita ko na yung Paco Park Cemetery. At tuloy na tayo. At ito, malapit na tayo sa entrance gate ng Paco Park. Itong Paco Park na to ay may pagka-historical site or may mga history. Dahil itinayo pa ito sa panahon ng mga Spaniard or Spanish era. Sa pagpasok mo pa lang, makikita mo na agad sa mga wall na to yung mga butas na mga nicho kung saan inilagak yung mga labi ng mga patay noon sa panahon ng mga Kastila. So pagkahaba-haba nitong wall na to, ang haba, di ba? Hanggang sa dulo doon, pabilog ng wall na to. So, ang daming namatay pala nung panahon ng mga Kastila. Bali, tinayo pala ito ng mga Dominicano. Nasa panahon na yon ay nagkaroon ng kolera at ang mga naging biktima ay inilagak dito. Sinasabi na ang kolera ay nagmula sa Pasig River. Kaya, yun lagi yung pinagkukuhanan ng tubig ng mga tao ang sinasabi. At sa panahon na yun, si Ramon Solano ang siyang naging Spanish governor pa. So hanggang ngayon nakikita nyo naman, nakaka-preserve pa rin yung mga nicho dito. At makikita nyo may mga 1896, 1870,
Dahil first time ko din dito mamasyal, hinahanap ko rin yung kung saan pinaglagakan si Dr. Jose Rizal, ang bayani natin, at yung tatlong pare na si Gombursa, Gomez, Burgos at Zamora. So ito siguro, chapel siguro itong bilog na to. So di ko rin kabisado. So tama nga, chapel. So, ito naman pala yung park sa gitna. So, maganda yung mga landscape. May mga benches na mga upuan. Ayan, mahaba. At may mga bulak-bulak pa. So, kung makikita mo yung pagkakagawa ng mga structural dito, kahit ng mga pader, ay maa-amaze ka rin. So napakatibay na until today ay buo pa rin at na-preserve pa rin. Kung mapapansin nyo, tingnan nyo, puro mga estudyante kahit saan. Dito sila nagpa-practice at napansin ko may mga assignment siguro or mga ginagawa sa academic nila. Like kasi ngayon malapit na yung Independence Day. Parang may mga reporting, may mga viewing kung saan kailangan ng mga historical site na ipe-present nila. So until now naglalakad-lakad pa rin ako. Gusto ko mahanap yung pinaglagakan kay Jose Rizal nung siya ay inilibing dito. So ito pala yung pinaglagakan ng tatlong pare na si Father Gomez, Burgos at Zamora. So pagpasok mo pala sa gate ay nasa kanan lang pala siya. Ang ginawa ko kasi umikot-ikot pa ako pero malapit lang pala siya sa gate sa entrance, bandang kanan. So ayan. Pansin ko dalawang wall pala ito. Yung isa wall sa labas at yung isa wall sa gitna. Sa gitna nun may ito yung daanan. So tuloy-tuloy pa rin ako naglakad at hinahanap pa rin natin yung pinaglagakan kay Dr. Jose Rizal, ang bayani natin. Medyo malikot lang nga lang itong camera natin dahil naglalakad tayo. Wala tayong stabilizer. At ito na nga, nakita ko na yung pinaglagakan kay Dr. Jose Rizal. Dito lang siya nasa gilid pala siya. At nagbigay tayo ng panalangin at respeto syempre. Napansin ko ang nakalagay sa kanya ay RPJ. So binaligtad yung mga initial niya. Instead na makikita na JPR or Jose P. Rizal, RPJ yung naka-initial. So may dahilan kung bakit ganyan. Base sa kwento, itinago yung katawan ni Jose Rizal dito na walang pangalan, yung pagkakalibig sa kanya. Pero hinanap pa rin siya ng pamilya ni Dr. Jose Rizal. At dito nga nakita. Bago inilipat sa luneta yung labi or katawan ni Dr. Jose Rizal.
So, eto napansin ko yung wall na 'to ay may daanan pala dito sa gitna na puwede kang maglakad-lakad at makikita mo yung sa baba at yung sa gitna naman yung park or eco park. So, ayan, na-preserve naman. May mga brick siya sa gitna. Napansin ko rin dito, hindi lang naman pala mga estudyante o local na mga turista dito ang pumupunta. Meron din naman may mga puti or Amerikano or galing sa mga European country na siguro tinitingnan yung pagka-historical site nito at namamasyal sila. At alam niyo ba, dito rin nagtago si Andres Bonifacio kasama ng mga katipunero sa lugar na to, sa Paco Park. So, ang ganda ng view dito sa taas, lalo na pag tumitingin ka sa Eco Park or sa gitna. Nakaka-relax yung mga puno na kulay berde at luntian. At ito nga, may mga nakita tayo mga gumagawa ng mga reporting dito sa historical site ng Paco Park para sa kanila mga eskwelahan. Dito naman sa parting ito ay napakalilim ng daanan dahil sa mga puno dito na malalaki. So napaka-presko ng hangin. Makikita rin yung mga sa gitna ng park. Napansin ko rin may mga nagpapahinga na mga bikers. Dito sila sumisilong.
gaya dito.